Dementia is not a specific disease but is rather a general term for the impaired ability to remember, think, or make decisions that interferes with doing everyday activities. Alzheimer's is a type of dementia that affects memory, thinking, and behavior. Symptoms eventually grow severe enough to interfere with daily tasks. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello guys! Good morning! Good afternoon! Kung nasa bansa kayo nanonood ngayon, hello sa inyong lahat! Today's vlog po, i-share ko lang po sa inyo kung paano nga ba mag-alaga ng may dementia or Alzheimer na matanda. At the same time po, merong mild stroke. Si Lolo po, meron po siyang dementia. At the same time po, meron din siyang mild stroke. Madali lang po mag-alaga ng may dementia o Alzheimer pa kasi para lang po silang mga bata na alagaan mo, pakakainin, paliliguan, linisan, ganon. Kami po dito kay Lolo, kasi ako nag-duty ako kay Lolo twice a week kasi nag-off yung nurse niya sa araw. Then, meron din pong bantay si Lolo sa gabi. So, bali ako po yun sa pang-araw. At syempre, kapag ako ang papalit sa araw, si Lolo, tulog pa po siya. Pero kahit po tulog pa siya, kailangan ko po siyang bantayan. Kasi nga, meron na po siyang, nagka-mild stroke na po siya. So, mahirap po na mabayaan natin siya na natutulog, baka bigla siyang atakihin. Bantay, sarado ko talaga si Lolo kapag natutulog siya. And then, meron po siyang oras. Anong oras po siyang gigisingin. So, ang oras ng gising sa kanya is 9 to 10 a.m. Yan po ang gising sa kanya. Kapag gigisingin na po siya, syempre, maano na po yung katawan ni Lolo kasi nga meron siyang mild stroke na atake na po siya sa puso. So, hindi na po siya makabangon mag-isa. So, kailangan niya po niyang ibangon. Then, i-transfer siya sa wheelchair niya. Madali naman po siya sa paliguan. Hindi po siya nagre-reklamo kapag napaliguan na siya. And then, ang pagpaligo sa kanya is mabilis lang. Wala pang 10 minutes. Tapos na po yung paligo sa kanya. Siyempre, kapag papaliguan mo siya, nandun na yung pagbabrush. Basta maayos yung pagpapaligo sa kanya para wala siyang swim. And then, kapag napaliguan na po si Lolo, dadali na po siya namin sa living room. Kung nasaan si Lola. Para mag-watch na siya ng TV. And then, magbasa siya ng magazine. Si Lolo po ay mahilig po magbasa ng mga magazine. So, everyday po, meron pong deliver na magazine dito sa bahay. Para kay Lolo lang po yun. And then, kapag nandito na po si Lolo sa living room, nanonood na ng TV, doon po siya binigyan ng breakfast. Ang breakfast po ni Lolo, cake lang po, and then coffee. Yes po, nagpo-coffee pa po si Lolo. Kahit na may ano na po siya sa puso, inatake na po siya sa puso. Nagkakape pa rin po siya. Everyday po yan. Pero kaya pa niya po pong subuan yung sarili niya. Yun nga lang, i-assist mo siya para tusukin yung cake niya. Kasi, syempre, maano na yung katawan niya dahil sa mild stroke. Tapos kapag okay na po yung breakfast niya, 10:30, after ng breakfast siya, 10:30, painuin po namin siya ng fruit. Yung binlend na fruits, kasama na yung kiwi and apple. Alternate po yun. Kiwi, apple, and then the next day naman, kiwi and peras. Dalawa lang po yung pinag-mix na fruit shake kay Lolo. Yun lang po yung sa kanya na pagkain niya sa umaga. Ang lunch naman ni Lolo, mga around 11 o'clock. Yun po yung oras ng lunch niya. Ang lunch niya lang po ay konting kanin, and then may baked beans, fish, and then meron po siyang vegetable. So, everyday po, ganun lang po yung meal niya. Hindi po nagbabago yun. As in, everyday po ganun ang pagkain ni Lolo. Hindi naman po siya nag-snacks po sa hapon after ng lunch niya. And then, after po mag-lunch si Lolo, mga 1 o'clock, 1:30, dadali na po siya sa loob para makapag-rest siya. Ganun lang po yung ni Lolo, routine niya po kapag ako mag-duty sa kanya. And then, kapag dadaling ko na po siya sa loob, natulog na siya ng 1:30. Pero bago siya patulugin, kailangan mag-CR muna siya. Wiwi or kailangan niya mag-poop. Then, palitan ng diaper. Kasi kapag hindi mo siya napalitan ng diaper, pag-gising niya, basa na yung bed. Diba? So, doble yung trabaho natin. Kailangan pa natin magpalit ng bedsheet niya. So, dapat, bago siya matulog, nakapagpalit na po siya ng
diaper. And then, after nung ganun po, yung ni Lolo, kapag tulog siya sa hapon, gigisingin ko na naman po siya ng mga 4:30 to 5 o'clock para dali na ulit namin siya sa living room, manood siya ng TV, and then magbasa ng magazine. And then 5:30 po, siya kakain ng dinner niya. So yung dinner niya, ganun din yung kinain niya sa lunch. So ganun lang po yung pagkain niya, hindi po siya magrereklamo, hindi po siya nagrereklamo. Pero nung wala pa pong Alzheimer si Lolo, masaya lang po siya sa pagkain. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng mga kung ano-anong pagkain. Kung ano lang yung sinabi niya pagkain niya, ang kakainin niya. At yung breakfast niya talaga, mahilig talaga siya sa cake. Yun lang guys, madali siyang alagaan. Kasi nga, hindi siya nagrereklamo. Manood lang siya ng TV, magbasa lang siya ng magazine. And then, minsan, siya ng time na kung minsan ayaw niya matulog, ayaw niya pumasok sa loob ng kwarto niya. Pero inano namin na pa rin siya na kailangan niya mag-rest para makalabas ulit siya sa living room at abutin siya ng 9 o'clock sa gabi. Doon ang TV. Yun lang po. Kapag nakapag-dinner na po siya, napalitan ko na rin siya ng diaper, napalitan na ng damit. Maghihintay na lang po siya dito hanggang 9 o'clock sa living room. Tapos dating ng magbabantay sa kanya is 7 o'clock. So, magpapalitan na po kami. So, pagdating po ng pantay ni Lolo, wala na po siyang gagawin kasi malinis na nga po si Lolo eh. Pag ang palit naman niya is bago matulog si Lolo, papalitan niya ng diaper. Pero kung gusto niya palitan ng damit, pwede naman po. Nasa kanya na yun, di na namin siya pakikialaman. So, yun lang guys, madali lang mag-alaga ng may Alzheimer or dementia, and then may mild stroke. Actually, nung nakadalawang atake na si Lolo eh, napansin na lang namin, yung pangalawang atake na is yung nangiwi na yung pisngi niya, hindi na magalaw yung kabilang braso niya, yung sa kanan, yung pala inatake na naman pala siya. So, kaya medyo nag-worry kami sa kanya, lalo kung matutulog siya. So, kailangan talaga siyang bantayan kasi baka bigla na naman siyang atakihin sa puso. Pero sa pag-asikaso, pag-alaga sa may Alzheimer po, madali lang po siyang alagaan. So, yung guys, pag-aalaga po ng matanda na may Alzheimer or dementia, madali lang po. Anihin nyo lang po siya kung matyaga kayo, kung alam nyo yung family background niya. Pwede nyo po i-recall sa kanya, yung family niya, yung ganun. Si Lolo naman po, kilala niyo pa po yung asawa niya. Kilala, hindi niya po nakalimutan yung anak niya, asawa niya, lahat ng anak niya. Kilala niya pa sa mukha at sa pangalan. Pero yung mga bagay-bagay, hindi niya na po alam, hindi niya na po tanda. So, mga mag-alaga po ng mga may Alzheimer or dementia, actually, mas madali pa pong alagaan si Lolo kaysa kay Lola. Kasi si Lola minsan, iingay po siya, hindi po siya natutulog, lagi po siyang sinisigaw, yung ganon. Si Lolo, napakatahimik lang. Ang lang kay Lolo is yung kapag ililipat mo siya sa bed, ibabalik mo siya sa bed, mabigat din po kasi siya. So, kapag hindi mo alam yung body technique, papilayan ka yung magkaka-fracture ka sa likod eh. Para hindi ka mapilayan, para hindi manakit ng katawan mo kasi nga may kabigatan. Siyempre, caregiver tayo, alam natin yung mga technique dyan, di ba? Tinuro naman po yan sa atin sa school kung paano natin gagawin. So, madali lang po. Yun lang, medyo doon yung magbubuhat tayo. Kasi, lalo kung lalaki po yung alaga natin, hindi mo maiwasan niya na buhatin natin sila. Pero dapat alam natin yung technique na hindi tayo magkakaroon ng fracture sa katawan. So, yun lang guys. Sa mga nagbabalak po na magtrabaho sa abroad or kung ano po yung magandang alagaan nyo na may Alzheimer, may mild stroke, madali lang po silang alagaan. Hindi po sila mahirap alagaan para lang nag-alaga kayo ng mga bata. Mas pa nga yung mga bata kasi naughty po sila, di ba? So, yun lang guys. Sana meron kayo natutunan sa vlog ko na to kung paano ba mag-alaga ng may Alzheimer or dementia at the same time merong mild stroke. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please paki-subscribe naman po yung account ko and then paki-like na rin po. Paki-atabayan po ulit lagi ang vlog ko. Kung may mga friends kayo, kamag-anak na gustong mag-apply abroad, pumunta ng Hong Kong, or may mga job offer na mag-alaga ng matanda, please paki-share naman po para meron silang guide kung ano yung mga dapat gawin nila, anong mga umpisa nila. So, yun lang guys. Maraming salamat.
Thank you for watching. Sa sunod na vlog ulit, pakiasabayan lang po. Thank you. God bless us all. Bye.